Hello guys! Welcome back to my channel. At kung first time mo dito sa channel ko, please do subscribe guys. At marami pa akong isa-share sa inyo ng mga cake decorating ideas. Thank you guys! For today's video, gagawa naman tayo guys ng cars na cake. Pero hindi siya yung McQueen guys ha. Kasi ginanap tong birthday na to sa Jollibee. And medyo mahigpit daw si Jollibee sa mga themed ng cake. So hindi na minabuti nilang cars na lang, as in yung mga kotse-kotsehan na lang, gano'n na lang. So ayan guys, ganyan lang ako mag-cover ng ating red na cake guys. Bali white lang talaga yung ating cake, and then kung napansin nyo kanina, meron lang tayong super thin layer ng red para hindi siya ganon ka magasto sa food color guys. Kasi 'di ba nahihirapan tayo magpapula kasi kahit naubusin natin minsan yung buong bote ng food color dun sa ating icing ay nagiging peach pa rin siya. So mahirap. So ganyan lang yung technique guys. Bali konting-konti lang na icing tapos food color, ganon. Hindi ka makakaubos ng kalahati guys. Konti lang yan. Kasi na coat naman na natin ang ating cake ng white. So doon lang tayo sa pinakalabas guys, ganon. So that way konti lang yung magagamit natin na food color, and then pigmented na ang kanyang pagkapula. So very bright na siya, hindi na natin kailangan gumamit pa ng airbrush. Dati guys, akala ko yun talaga yung pinakamadaling technique, ang gumamit ng airbrush, at pinakamadali at pinakatipid. So ang ginawa ko, bumili ako ng airbrush. At yung airbrush ko guys ay nasira lang din siya kasi nagbara siya, and then hindi ko na siya kayang hindi ko na siya, kahit babaran ko pa siya, ewan ko, basta barado siya hanggang sa nasira ko na lang ko, and then bumili ako ng bago. At saka ganun ulit hanggang sa tinamad na akong gamitin siya dahil na-discover ko na rin tong bagong technique. So bihira ko na siya gamitin, pero buo pa yung second kong nabili. So ayan guys, bali pumilas lang ako ng konting cake doon sa gilid ng ating cake para magsilbi siya yung natin, road paakyat sa bundok, yung parang ganyan yung tema niya ba. Pero hindi na ako nagdagdag pa ng additional na cake dito sa ating harapan kasi una sa lahat wala na akong na-bake pang extra na sobra para pantapal dito. Kasi ang order na to ay 8x4 plus 24 pieces cupcakes. Naka-individual cupcake siya, individual packaging. So ayan na guys, ganyan lang siya kadali. Bali dinagdagan ko lang siya ng printed toppers natin na mga details like yung mga puno-puno ganyan. Pero itong cars guys, ayan, pinoposisyonan kong maigi kung saan ko sila ipwesto kasi sobrang dami nung nabili ko. So gusto ko siyang ilagay lahat kasi sayang kapag hindi ko siya nailagay lahat, kasi saka mas matutuwa naman yung bata kapag marami siyang nakitang toys doon sa kanyang cake, 'di ba? For me lang mas gusto ko talaga na yung toppers ko ay toys kung bata yung magbe-birthday. Kasi una sa lahat, mas madali siyang gawin, mas mura siya, ganon. And then, mas magugustuhan pa siya ng bata. Kasi pagkatapos ng birthday niya at wala na yung cake, meron pa rin siyang toys na maiiwan sa kanya. Unlike sa pag-fondant, kahit na gaano pa kaganda yung fondant, kahit na hindi mo pa rin yung kakainin, yung fondant, hindi mo naman yung pwedeng paglaruan kasi guys, 'di ba? Pagkain pa rin siya. So tendency nun matutunaw siya or masisira siya talaga, at saka lalanggamin, masisira siya kakalaunan. So maganda pa rin talaga na toys para sa akin lang, pero syempre depende pa rin sa mga parents yan kasi 'di ba kapag medyo may budget yung ating client, syempre gusto nilang pulidong maganda, mas maganda naman talaga tingnan yung mga fondant na gawa. Pero kung depende pa rin yan sa baker, kasi kapag yung baker na katulad ko lang yung putyo-putyo yung gawa, yung hindi masyadong magkagalingan sa fondant, ay nagmumukha lang siyang yung
local, yung madaling masira. Alam niyo na yung tinutukoy ko, guys. So, nagmumukha siyang pekeng laruan. Peke, halatang halata, yung ganyan. Unlike sa mga gawa talaga ng yung ano talaga nila ay yung ang forte talaga nila o porte nila ay yung pagfo-fondant talaga. Alam nyo guys, kasi kadalasan pag magaling ka sa icing cakes, mahina ka sa fondant tulad ko, kasi 'di ba yun yung everyday na routine natin, yun yung ginagawa natin na madalas na. So kakagawa natin ng kakagawa, doon tayo nahahasa. Meron din namang baker na mas magaling siya mag-fondant kaysa sa magpakinis ng icing. Kadalasan yung mga home baker na yon, home bakers lang tinutukoy guys ha, kasi yung mga professional syempre ibang usapan na yon, 'di ba? Yung kadalasan ng home bakers na yon, hindi sila magaling magpakinis ng icing kasi nafo-focus sila doon sa yung cake nila, lalagyan nila ng chocolate ganache and then titigas yon, and then yung fondant nila, mamasahin nila ng mamasahin. So hindi sila madalas na gumamit ng icing. Ganun yung pagkaibahan nila. And then sa pagde-design naman, depende talaga sa kasanayan kung alin yung mas madaling gawin. Merong gawain yung gumagawa ng icing na mas madali para sa kanya ang pag-icing compared sa pag-fondant. Sa tulad na lang ng mga cake toppers natin na cars, kayang-kaya din yan. Yung mga gloves ng boxing gloves, gano'n, kayang-kaya ko rin yan kasi nag-icing ako eh. Kayang-kaya ko yan gawin na maging 3D yan doon sa taas ng cake. Pero, hindi yan kayang gawin ng mga nagpo-fondant. Na icing ang gamit ha. Pero pag fondant, syempre, kayang-kaya nila yon. Pero ako naman ay medyo nahihirapan pa ako magpatigas nung aking mga kasi hindi ko pa siya masyadong gamay. Hindi ko masyadong gamay kasi hindi ko talaga yun siya tinutukan ng oras. Kasi nga, nung mga panahon na ako'y nagsisimula pa lang, inaral ko rin naman sila. Kaso lang, hindi siya madalas orderin sa akin kasi ang aking market talaga ay yung pangmasa. Kumbaga, hindi siya sobrang sad-sad na mura, kundi yung pangmasa lang, yung saktuhang presyo lang na afford ng community ginagalawan ko. So, hindi siya mamahalin. So, ganon. So, hindi naman natin kasi pwedeng gagawa tayo ng mamahalin na cake tapos ibebenta natin ng mura para lang makasabay tayo doon sa aagos, sa takbo. Ay, hindi naman ganon. Bakit pa tayo naghahanap buhay, di ba? Ang hindi lang naman natin to ginagawa for fame, kundi at sa ating passion, kundi sa hanap buhay din. Kasi syempre, kung hindi natin to kayang i-sustain kung ibebenta natin to ng palugi. So, kaya ganyan, balance lang yung aking pricing pagdating sa aking cake. Hindi siya mahal, pero hindi din siya sobrang mura. Kumbaga, afford naman ng mga tao na may hanap buhay, may trabaho, ganyan, afford naman. So, ayan guys, ang lawak na nang narating ng kwento ko. Ayan, naka-individual packaging din siya. Kasi syempre, kapag ang party natin ay gaganapin sa, kunwari sa mall, sa Jollibee, sa McDo, sa kung ano-ano pang events place, hindi naman kakainin yan doon ng ating mga bisita, diba? Ang mangyayari lang dyan, iuuwi nila yon. So, para hindi na sila mahirapan pa iuwi yung kanilang mga cakes, syempre, meron na rin tayong individual packaging. Individual para syempre makontrol din natin na tig-isa-isa lang para masakop kayong lahat. Yung ganon. Kaya, so ayan guys. At ayan yung bago kong inaaral ngayon guys, kung paano nile-layout ko sa Cricut. Pero hindi ko pa siya natatapos kasi nga sobrang dami ko din na ginagawa. So matagal mag-layout nung template ng cupcake box, and then isasakto mo yung pinaka picture na customized doon sa pinaka ikakat ng Cricut machine. Medyo matagal, medyo mahirap, pero yan ang gusto ko talagang aralin kasi gusto ko yung aking customized box
ay merong picture ng celebrant, may ganun ba, as in personalized talaga. So yun lang. Pero kapag naanuhan ko na rin siya ng oras ulit, syempre yun naman ang ating susunod na i-offer sa ating mga clients. Bali yung mga gable boxes, mga ganon, yung mga lagayan ng mga loot bags, yung mga paper bags, yung mga ganon, yun naman yung gusto kong gawin. So ayun lang guys, tapos na yan siya, o diba, maganda rin naman siya guys, and then very very bright pa yung pagka red niya. So ayun lang guys, thank you so much, and God bless you all. See you again next time guys. Bye!